Bilyonaryo News Channel. Ano yung sinasabi? Ayan daw ho. Marcoleta as Sara's running mate in 2028. Mukhang mas pasado sa panlasa at mas mukhang magaling yung audition ni Marcoleta para kay Vice Presidente. Di ba? Oh, kasi si Chis Escudero, kung matandaan nyo, maalala nyo, nag-audition din si Chis Escudero. Doon sa Senate. Di ba, 20 minuto na nag-audition po si Chis Escudero para kay Inday Sara Duterte para makuha maging running mate. Yun yung tingin ko doon eh. Kasi wala namang sabi nako, may pasabog si Chis Escudero doon sa Senate. Yung pala parang DDS lang din. Yung sasabihin ko itong mga ito, no? Sasabihin ko si Martin Romualdez ang mastermind ng mga ito. Wala naman po naipakitang ebidensya ho, mga kababayan. Kumbaga, ni yung sarili niya nga, hindi niya naipagtanggol eh. About doon sa insertion niya na 142 billion eh. Di ba? Wala, sasabihin, si Martin Romualdez lang ang mastermind ng lahat ng ito. Si Martin Romualdez lang ang ganito, ganyan. Si Sara naman, nandun sa likod, palakpakan, no? Umapalakpak yung Vice Presidente. Mukhang hindi pa din pasado sa Si Amy naman, lagay ko to. Si Amy Marcos naman, ibang klase, pumanik pa sa entablado, mga boss chief sir, si Amy Marcos at ang daming sinabi. Pati yung kapatid, wala na. Isinakripisyo na din yung kapatid na presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa din yata umubra. Pagkatapos sabihin na, ading! Uwi na tayo! Pagod na tayo. Baka ikaw, Manang Amy, ang pagod na. Biruin nyo, 2 taon nyo nang tinatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon. Presidente pa din si Pangulong Bongbong Marcos. Baka sa sobrang tagal mo na tinatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos, napagod ka na. Ading! Uwi na tayo para kunyari may pagmamahal ng isang kapatid. Di ba? Matagal na palang may hidwaan yung dalawang yan. Hindi sila close. Nakita natin, di ba, nandoon pa sa ng unit team, si Amy. Palabas lang ni Amy yan. Sino pa? Naku, si Robin Padilla. Syempre, nag-aasam din po yan ng mas mataas na upuan. Wala din, sablay din. Siguro, sabi ni Robin Padilla, baka maging parang ako lang ikaw, na puro, ako na ang presidente, puro ka lang kain dyan. Baka gano'n naman. Sino pa ba? Si Bungo, tablado, tuluyan. Nako po. Si Marcoleta, ang napipisil. Mga kababayan, sabi, Marcoleta as Sara's running mate in 2028, hugpong ng pagbabago, Secretary General and former Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario tells BNC, the spokes, that Senator Rodante Marcoleta would be the ideal running mate for Vice President Sara Duterte should she pursue the presidency in 2028 daw. Saglit lang. Madam BP, no? Mukhang next year magiging abala po kayo. Pagsapit po ng Pebrero, mukhang panibagong impeachment na naman ang papasok. Di ba? Tapos na yung 1-year ban. Panibagong impeachment yung papasok sa Pebrero. Mga kababayan. Kay Marcoleta, magiging busy yan. Mga ngayong buwan. Bakit? Kung maalala nyo, mga boss G pa mo, sir, may dapat ipaliwanag yan doon sa kanyang sose. Di ba? Sabi niya, sinulat niya doon sa kanyang sose, doon sa expenditure niya nung election. 0! Wala man lang ni isang nag-donate. Wala. Kaya sabi nung mga mamamayang Pilipino, paano nangyari yun? 52 million yung kanyang kaperahan. Tapos, ang ginastos niya nasa 112 million, kung di ako nagkakamali, sandamakmak, di ba? Paano yun? Nagtaka ang mamamayang Pilipino. Ayun, napaamin si Marcoleta.
doon sa Net25 na kadalasan niyang pinagsusumbungan ho. Mga kaibigan, meron naman po akong mga kaibigan na nag-donate sa akin. Kaso lang nga po, ayaw nilang sabihin kung ano ang kanilang pangalan. Puwede ko po ba sabihin yung pangalan nila? Bilang respeto, hindi ko po sinulat yung pangalan nila. Yung kaibigan na po pala ang mas mataas kaysa sa batas. Sabi ng batas, mga bossing, kailangan isulat lahat, 'no? I-itemize kung sino-sino. Baka kasi daw ho, mga kababayan, ang mangyari yung magdo-donate sa'yo ng pera, ipagtatanggol mo sa mga susunod na panahon 'pag kinakailangan yung posisyon mo. Kaya ngayon ang pumapasok sa isip ng ibang mga Pilipino, hindi kaya mga diskaya yung kanyang yung kanyang ano, yung kanyang donor? Oo, kasi todo-todo daw at sobra-sobra daw po, mga kababayan, yung pagtatanggol ni Marcoleta sa mga diskaya. Hindi, gano'n naman po talaga mga boss, yung gustong iwasan dun, 'di ba? Tsaka yung mga ano, yung mga nagdo-donate ho, mga boss chief, amo, sir, kung bukal ho sa loob nila na maging presidente o kung ano man yung do-donate-an nila, siguro mga pabarya-barya, 100,000, 200,000, sama ako diyan sa ganito mo, 1,000,000, siguro maintindihan ko pa, 1,000,000, para maging presidente ka. Pero karamihan ho diyan, mga boss chief, amo, sir, ay merong kailangan sa iyo 'yan. Baka papaprotektahan yung kanilang mga negosyo sa'yo, 'di ba? Hindi ko sinasabi na mga diskaya 'yun, pero hindi ko kayo masisisi kung 'yun ang isipin ninyo. Hindi niyo din ako masisisi kung 'yun ang isipin ninyo, na baka nga mga diskaya ang nagpondo dito kay Marcoleta nung panahon ng eleksyon. Nandiyan na po si Romy Escalera Brothers, 'di ba? Hindi natin masisisi ang isa't isa kung diskaya ang isipin natin, Sabi ni Paulo Saison, bakit si Amy hindi nakulong o na-convict ng plunder noong imbestigahan ng Kongreso ng tobacco excise tax sa pamumuno sa investigasyon ni Pariñas? Yun, malinaw, umamin lahat, mga sekretary. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Ombudsman Remulla, baka daw po kaya nagkakaganyan si Amy Marcos, dahil daw sa isa siya doon sa magpapasko sa loob ng oblo. 'Di ba? Baka isa daw siya doon sa mga senador na magpapasko doon sa loob ng oblo. Kaya gano'n, Paulo Saison. Pero, mga kababayan, bigla na naman pong pumasok yung 2,000 pababa na kuryente daw ho. Zero nga ang 2K na kuryente. Sose pa kaya? Bigla na naman pong pumasok sa isip ko yung pangako ni Marcoleta nung panahon ho ng eleksyon na 2,000 pababa na kuryente ay libre na. Hoy Marcoleta, na ano mo yata kami doon, na ano tawag doon? Nabogus mo yata kami doon, hanggang ngayon hindi mo na pinapaliwanag yung tumataas pa yung kuryente. 2,000 pababa, libre ko na yung kuryente nung panahon ng eleksyon. Dahil naiboto na siya, dahil may mga nauto na, ayun, hindi na binanggit. Meron naman siyang binanggit doon sa kanyang kauna-unahan o 10 unang batas na gagawin, kaso mga kababayan, value added tax na lang ang pinapatanggal niya. Hindi na yung talagang 2,000 ang isinusulong niya pababa, libre na yung kuryente. 'Di ba?